Naku, ito isa kong magandang balita na rin siguro at maganda rin pagkakataon maging warning ito sa lahat ng nasa gobyerno o kahit wala sa gobyerno kapag kayo nasangkot sa mga confidential o mga importanteng dokumento sa pamahalaan at ginamit nyo o inilabas nyo ng walang pahintulot, may pananagutan po kayo, lalo na yung mga taga-gobyerno. Ayon sa Civil Service Commission, nagsalita na po kasi si Attorney Alma Flores Poronda, Director 4 ng Civil Service Commission. At yan ang kanyang ipinapaliwanag. Pakinggan po ninyo ito. Hindi po birong issue ito at mahalagang inyong marinig. Yung divulging of confidential information is being penalized by two laws. We have Republic Act 6713 under Section 7. Ito yung Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees, and also under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Section 3 po. So, divulging of valuable information which are in the nature of confidential information to unauthorized sources, and as well as the release of certain documents prior to its actual authorized date. These are all punishable, Your Honor, with imprisonment of not more than 10 years. So do you think those legislations are enough? Yung mga batas na yan, tama na yan? Hindi natin gagawa pa ng panibagong batas para ma-emphasize natin talaga itong unauthorized disclosure of classified documents? Okay na yun? Sapat na yun? O dagdagan pa natin? Sa tingin ko po, Your Honor, mukhang sapat na po siya kasi we have two laws nga na parang tumutok dito. Although may kaibahan yung dalawang batas po na yon, because under 6713, merong condition na that person should have done the disclosure to benefit somebody or to benefit himself, okay, or to prejudice public interest. On the other hand, doon sa 3019 po, wala yung ganong conditionalities. Ayun. So, napakalinaw po. Maging warning po yan. Dalawang batas na pala. At tinanong nga ni Senador De La Rosa kung kailangan pa bang ng bagong batas, enough na ba yan? Mukhang enough na raw, sabi ng Civil Service Commission. Grabe may korupsyon, may criminal case. Kasong kriminal ang pananagutan ng mga classified document. Alam niyo, sa lahat ng mga bansa sa mundo, ang mga classified documents na nailalabas ng hindi autorisadong tao, grupo, saan mang gagamitin ito, may malaking pananagutan. Dito sa atin ganyan din, at may mga batas na. Pinakamahina 10 taong makukulong. At kapag may record kang ganyan, ay hindi ka na makakabalik sa gobyerno kahit anong posisyon. Kasi hindi ka na pagkakatiwalaan. Naglalabas ka pala ng mga classified or mga importanteng dokumento. Napakalaki pong violation yan. At pag nalaman na ikaw ay may record kang ganyan, hindi ka na talaga makakabalik sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Dahil hindi ka pala pwedeng pagkatiwalaan. So, mabutit sinabi ito ng Civil Service Commission kung sino man po. Sabi niya, kahit sa anong pamamaraan, para pinakailaman nyo yung mga dokumento, may pananagutan. Kung gagamitin niyang pangharas sa isang particular na opisyal, gagamitin sa anumang mga bagay, so anumang paggagamitan po ng mga classified document, hindi daw autorisado yan. Mananagot at mananagot kayo. So kaya ko po ito ini-emphasize na dapat nyong iwasan at huwag nyong gawin dahil kayo rin po ang masisira dyan. Just imagine kung ikaw ay bagong empleyado o ikaw ay karir. Malapit ka na magretiro. Pero dahil sa 30 years or 20 years ka sa serbisyo, sa sobrang intiwala ay nakialam ka sa mga classified document na ipagamit mo sa iba, kinuha mo ng hindi ka autorisado, mawawala yung retirement mo na yan. At hindi ka na makakapasok pa sa gobyerno. Ganong katindi. At makukulong ka pa na pag napatunayan, sabi nga niya 10 taon. Hindi pala biro, mabutit na nakita natin ito dun sa hearing sa Senado. Marami hong gumagawa ng ganyan, lalo na po ngayon yung mga kumakampi sa mga mapanirang grupo. Yung kumakampi sa paninira kay Pangulong Marcos para magalit ang taong bayan, para matanggal sa pwesto. May mga grupo po ganyan ang galaw. Kinukumbinsi, ginagalit ang taong bayan para pag nagalit sa ating gobyerno, magiging kakampi nila sa kanilang panawagang pabagsakin ang pamahalaan. Ay kasama po yan sa kanilang mga plano.
na hukayin ang mga dokumentong hindi naman karapat-dapat. So, maging warning ito. Inuulit ko, kung hindi man po nyo naintindihan na dapat nyo alamin. Lalo ho kung dadaanin kayo sa pera, bibigyan kayo ng pera para dukutin, pakialaman ang mga classified document na ganyan, baliwala yung perang yan pag nahuli kayo. Tapos ang karera nyo. Higit sa lahat, kakasuhan pa kayo, makukulong at nakakahiya sa inyong pamilya. Pag nabalita ang nakulong kayo dahil sa pakikialam sa mga classified document na hindi mo dapat pinakikialaman. Ayan maging warning. Hindi masamang ulit-ulitin natin pagkahugan mga importanteng warning. Salamat kay Attorney Alma Flores Poronda, Director 4 ng Civil Service Commission. Under po yan ni dating Congressman, now Chairman Nograles. Siya ho ang chairman po ng Civil Service Commission, Carlo Nograles. Dating Cabinet Secretary ng Duterte administration. Okay? Any comment, reaction sa mga bagay na ito? Kaya ho maging maingat sa lahat ng mga galawan, lalo na ho pagka kayo ay maaaring magamit or hindi man yung sinasadya, hindi nyo alam, nagamit kayo ng ibang sektor na masama ang plano, dadamay kayo. Yun yung sinasabi ko laging, ignorance of the law excuses no one. Pag sinabi mo, hindi ko alam na may bawal yan hindi ko alam na may batas na gano'n ay hindi ko katwiran yan sa korte. Lahat ng pagkakamali mo, alam o hindi yung batas, may pananagutan. Kaya yung kayo nagpagamit dahil mayroong utang na loob, nagpagamit kayo dahil may kapalit na something, kung ano mang kabayaran yan, yan ang inyong magiging problema sa bandang huli. Dahil hindi ho nagbibiro ang batas. Nakita nyo? Hindi na pala kailangan gumawa pa, i-amend o baguhin yung batas. Enough na raw yung kasalukuyang batas. Sa bagay, yung 10 years kang makukulong. At kahiyan pa nga abutin ng pangalan mo at ng pamilya mo. Abay, sapat-sapat na yan. Maliban lang talaga kung walang kahiyan. Gara pala na katulad ng ginagawa ng ilang mga vlogger dyan na anti-Marcos. Mas maraming sinasabi fake news. Gawa-gawa lang para lang masira ang ating gobyerno sa international community, para lang magalit ang taong bayan at kumampi sa kanila. Kaya kayo mga kumakampi sa mga mapanirang galawan, pati kayo meron kayong pananagutan sa tao, sa batas at sa ating gobyerno. Kaya huwag kayong palinlang dahil desperado na, nagpapanik na. Yun pong mga nagmamadaling magbago ang gobyerno nang wala sa lugar. Ang pagpapalit ng gobyerno sa ilalim ng saligang batas sa 2028 pa. Hindi ngayon, hindi next year o sa mga susunod na taon. Kailangan matapos ang term ng kasalukuyang administrasyon dahil yan ang sinasabi ng konstitusyon.